Alam mo ba na kahit nabubuhay ka, pwede mo nang malaman na sa langit ka mapupunta. Galing, no? Alam mo ang sabi sa Bible sa Romans chapter number 6 verse number 23. Ang ganda pa na sinabi ng Bible. Sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi na dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero, but the gift of God, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So ano ibig sabihin nun? Sabi ng Bible, no, merong regalo ang Panginoon sa atin at ito ay yung tinatawag na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga ng Bible, kailangan natin maintindihan na yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, na alin, siya ay pumunta rito sa mundo upang iligtas tayo. Sabi yun sa Luke, chapter number 19, verse number 10. So pumunta siya dito para iligtas tayo. At ang maganda nito, dahil regalo ito, simple lang po ang sabi ng Bible. No? Nasa sa atin po ang kapangyarihan o nasa sa atin ang desisyon kung tatanggapin po ba natin ang regalo ng buhay na walang hanggan na galing sa ating Panginoong Hesus. So, sa madalit salita, no, ginawa na lahat ng Panginoong Hesus. Pumunta siya dito, siya pinako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay upang tayo maligtas. So ano na lang ating gagawin, no? Ang gagawin na lang natin, kailangan na lang po natin tanggapin at paniwalaan yung ginawa niya. Na inalay niya ang kanyang sarili upang kabayaran ng ating mga kasalanan para hindi na tayo mapunta sa impyerno. So, sa makatuwid, para madali nating maintindihan, for example, may utang ka sa tindahan. Tama? Yung utang mo, binayaran ko na. Ang tanong, may utang ka pa rin ba? Di ba wala na? Ganon din ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Binayaran niya na lahat noon ng kabayaran ng ating kasalanan 100%. No, binayaran niya na lang lahat. So ano na lang ang ating gagawin? Kailangan na lang natin gawin ay manampalataya sa kanyang ginawa at tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang sabi nga sa Romans chapter 10 verse number 9, kung ihahayag natin sa ating mga bibig at paniniwalaan ng buong puso na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, tayo ay maliligtas. So I hope na naging blessing ako sa inyo ngayon, no, at makatulong ito sa inyong pag-intindi ng kaligtasan. And if you have any other questions, you can comment down below and you can share your thoughts. At kung may mga tanong kayo, sasagutin po natin. So yun lamang po, to God be the glory.